beloved Boss Mike Cervera. Umpisa na. Eto na ho mga kababayan dahil may hearing. Opo, talakayin natin to saglit mga kababayan ko. Eto natandaan niyo po ba ito? Pati na ho mga kababayan pala, yung buhok ni Marcoleta, nadamay na ho din Ayan Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan ninyo Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Ito ho yun, yung pagtatalo, para lang ho may background kayo sa isusunod nating tatalakayin, mga kababayan ko. Eto. Usapan ng delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko, independent. Yun nga po, asawa niyo yun Nakikipagdebate ka pa sa akin Akala ko ba, magtatanong ka lang. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argument sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako Wala nga Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Inabot ko pa yun, Sen. Tinawag mo kami ritong tanga. O diba, ano yan? Yan ba yung mambabatas na ibinuboto nyo? Na-high blood na tuloy itong anchor, mga kababayan. Dahil nga mga kababayan, itong si Marcoleta Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa Hindi nga niya alam yung delikadesa. Kasi, syempre, pilit magtatanga-tangahan yan si Marcoleta. Di ba? Ano to? O diba? Saan pupulutin ang ating bayan, ang ating gobyerno kung meron ho tayong mambabatas na ganito? Nga. Di ba? Buhok pa lamang hindi na ho natin maipakita yung totoong buhok Ay, nako! Marcoleta, panutya! Yung buhok mo raw, ipakita mo daw yung totoo. Grabe naman ito si Kuya, mga kababayan, pati yung buhok, dinamay pala rito. Dinamay, mga kababayan, pati buhok, Di ba? Buhok pa lamang hindi na ho natin maipakita yung totoong buhok Sasabihan pa kami ritong tanga? Ano yan? Oo nga naman. Sinasabihan mong tanga Pakita mo muna yung tunay mong buhok. Kung ilang piraso na lang yan. Mga kababayan? Dapat ipakita kung ilang piraso na lang yung buhok ni Marcoleta. Marcoleta, si Kuya, gustong ipakita kung ilang piraso na lang ba yung totoo. Ilang piraso na lang yung buhok mo. Baka naman yung buhok mo parang kay Roque, Parang kay Roque. Hindi kaya ganon? Nako, mga kababayan. Kita nyo, yan yung kaganapan nung isang araw. Ngayon, kahapon, meron din hong privilege speech itong si Marcoleta. Pakinggan natin, Tignan ho natin, mga kababayan, kung ano yung privilege speech, kung ano yung sinabi ni Marcoleta. Ito. Distinguished colleague from Tarlac and Pampanga, no other than Senator Rodante Marcoleta, Mr. President. Senator Rodante Marcoleta is recognized. Nako, yan na. Ito, mga kababayan, panoorin natin, Marami pong salamat, Mr. President. Ako po ay tumatayo ngayon para sa isang usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Naks, pangkalahatang pribileyo. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Ikaw lang naman ang magulo Di ba? Si Marcoleta lang naman ang magulo dyan Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Yun yung testigo mo. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Hindi lang kulang sa kortesiya, tatanga-tanga ka pa. Yun. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na Pakinggan nyo mga kababayan, bibigyan natin to ng reaksyon maya-maya pagkatapos. po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Basta ba may kagaya mong
senador, di magkakagulot, magkakaganito talaga yung bansa. Hindi ko naman po kasalanan ako po'y hanapin ni Sergeant Gutesa. Naks. Hindi ko po siya kilala eh. Ah, Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya. todo paliwanag na, mga kababayan. Lagi na lang hindi siya ang may kasalanan. Oo. Lagi na lang ho, iba may kasalanan. Ano? Si Marcoleta, napansin ko rito, ayaw tumanggap ng pagkakamali ito eh. Laging laging ang nasa isip, magaling siya at oo, hindi nagkakamali. Ganon, ano? At hindi iba. Ah. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya ay, Ay? kung malakas ang loob mo talaga Mm. at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, Mm. dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ano yon? Ipanotaryo mo yan, Mm. at kung malakas ang loob mo, bukas ng umaga bago mag-alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Ikaw pala nag-utos para magpanotaryo eh, di ba? Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Paano nga ngayon? Peke pala yung notaryo. Di problema na agad yan. Gusto mong testingin, nakita mo, di ba? Nakita mo, di ba? Na may mali. Dapat magdesisyon ka na, di ba? Magdesisyon ka na ngayon. Kasi may mali nga eh. Ang pinakamahalaga po ay haharap siya, Saan? tatayo, Saan? at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. Ayun naman At yung doon ay nangyari. pakikinggan natin. Ayun naman yung nangyari. Pinakinggan nga natin. Ayun, nagkapalpak-palpak, di ba? Nagkapalpak-palpak eh. At doon ay sama-sama natin siyang i-interpolate. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi Na? na testigo na kumonekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Kaya lang nga, paano nga pagkakatiwalaan? Hindi nga mapagkatiwalaan kasi nga, mali-mali. Di ba? Pati yung paragraph 20 mo, hindi nasundan. Di ba? Wala nang iba. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Pasaring. Bakit po ako ay walang kortesiya? Hindi Hindi po ba ako ay humingi ng panahon sapagkat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yon. Kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Alam nyo mga kababayan, todo na paliwanag si Marcoleta dito, no? Todo na. Todo na ang paliwanag ni Marcoleta. Dumating nga po siya. Kaya ko siya inilabas. Naks. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay Yan na naman. chairman pa ng Laging siya, mga kababayan, laging kailangan sabit talaga. Lagi ang kwento, nung ako po, laging ganun, mga kababayan. Yun po yung style ni Marcoleta. Lagi hong kailangan ipagmalaki, itaas, iangat, buhatin yung bangko niya, mga kababayan. Kapag nagsasalita, laging siya yung magaling. Blue Ribbon Committee. Nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senador Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Ayan, mga kababayan, lahat talaga nasisita nito eh. Ewan ko bakit gigil na gigil kay Lacson, Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. Ano sabi? The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Binanatan Yun po ba ay courtesy din? Yung po ba Sa akin pong palagay,
Hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Ah. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech? Mm. Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang naihayag. Alam nyo, si Marcoleta, magaling ito magpalusot na, no? Tama ho ito, no? Sabi ni NR, di ko makalimutan na sinabi niyang there is no such as West Philippine Sea. Di po ba, mga kababayan? Todo-todo ho yung kanyang paliwanag yan, mga kababayan ko. Talagang nabuli ho ng gusto yan si Marcoleta sa sinabi niyang walang West Philippine Sea, mga kababayan. Guni-guni lang daw natin yan, eh. Oo. Sige. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects. Nandyan na ho, mga kababayan. Dinamay na pati si Pangulo. Ayaw ko lamang... Ganun ka-open, mga kababayan, si Pangulo. Oo, transparent masyado. Tignan nyo, mga kababayan, si Pangulo pa nagbigay daw sa kanya ng USB na makakapagpatunay na mayroon pong korupsyon diyan po sa mga flood control. Oo. Pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, Ginoong Pangulo, mali din po yung binigay na mga coordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS. Nako. Hindi yung PCMA na palagi ko pong binabanggit. Sa mga kapatid, kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun. So ngayon, ang pinupunto po rito, masakit sa tenga yung boses ni, ni Panutya. Mga kababayan, abay mahilig daw magpasaring. Ito ho yung punto dyan Mahilig daw magpasaring itong si Lacson at iba pa nilang mga kasama. Mga kababayan ko, kung meron man ho na mahilig magpasaring, wala hong iba kung hindi si Marcoleta. Napakagaling magpasaring niyan, mga kababayan. Dahil nga po gamit-gamit yung pong istasyon ng Net25, doon po sa yung may kasamang dalawa siya na minsan sol-sol din. Yun po yun. Oo. Lagi ho yan, nagpapasaring doon. Example ho, eto. Ay, broadcaster ito. Opo. Subukan mo akong imbitahan. Tignan nyo, mga kababayan. Lagi ho itong si Panutya mga kababayan lagi bang galing-galingan lagi, feeling magaling lagi, Subukan mo. Yan. Ngayon, nagpapasaring sa isang anchor na babae. Ayaw mo akong maimbitahan, tumigil ka. Kita nyo, ayaw mo ko maimbitan, tumigil ka, Eka. Yan lang. Yun na nga. Salita ng salita na akala mo totoo mga pinagsasabi. Akala mo ang galing. Tignan nyo. Mapagsasabay. Ganitong mukha ho yung laging feeling magaling, mga kababayan ko. Ganito hong mukha. Yung feeling lagi siya yung magaling. Mga kababayan ko? Tignan nyo magsalita. Ano bang... Mahirap na lang talaga. Baka kung ano pa yung masabi ko sa kanya. Kita nyo, mga kababayan ko? Ganyan ang gawain, magpasaring na magpasaring. Kahit nga ako kay Lacson Kahit nga ako kay Tito Soto. Di po ba? Kapag ka eto nandoon po sa programa, nung kasama niya yung dalawang laging asungot din na kasama niya, mga kababayan ko, panay ang tira, panay ang pasaring, panay ang banat, mga kababayan Di po ba? Tapos kapag kaho siya, ang napasasaringan, abay, galit na galit. Oo. Galit na galit. Para bang gusto ng manakit. Ganyan ho ugali nito Si Panutya. Panutya. Kamabualan po yun. Baka mabulunan ka Nako. Alam naman yung pinanggagalingan nila Hanggang ngayon, yung naisara na prangkisa.
Doon lang sila tumitira. Yun na nga po. Kita nyo ho, mga kababayan ko, talaga nga ay hinuhukay pa rin yung pong pagkakasara ng ABS-CBN na kung saan ho, doon ho nakilala itong si Panutya, mga kababayan. Doon ho nakilala itong Panutya na to. Oo, mga kababayan. Yan. Nako, ewan ko na lang. So, ngayon, mga kababayan ko, kung ang punto, kung mayroon ho na nagpapasaring madalas, ito ho yung numero 1. Ito hong pagmumukhang ito. Opo, ha? Ito hong pagmumukha na ito, mga kababayan ko. Yaan, opo, ha? Oh, sabi nga ni Arnold Lopez, nakabonet ho ito. Oh, so yan, mga kababayan ko. Ha? Hanggang dito na lang ang ating huntahan, kwentuhan. At kita-kita na lang po tayo mamayang gabi. At hindi pa ho ako nagla-lunch, mga kababayan. Kaya kailangan alagaan ang katawan o kumain ng mga masusustansyang pagkain. Yung pong gawa ni bro, ang kainin. Wag ho yung gawa ng kung sino-sino. Tulad ng mga processed foods, tulad ng mga soft drinks, tulad ng mga milk tea, yung mga ganyan, iwasan nyo na ho yan, lalo na kapag magkakaedad tayo, mga kababayan. Lagi kong paalala yan sa inyo. Para lagi tayo malusog, exercise kahit na 30 minutes lang, araw-araw. Stretching, talon-talon, papawis ng kaperanggot. Pwede na yon, mga kababayan, at lalakas na ho yung ating mga katawan. Siyempre, damihan ng pagkain ng gulay at prutas. Opo. At siyempre, isda, karne. Wag lang hong masyado, mga kababayan, hanggat maaari, wag na ho kayong mag-rice, at wag na ho kayong mag-sugar. Muli, mga kababayan, hanggang dito na lang. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!